sa mga siyempre sa inyong bayan, sa inyong probinsya para maging legal at ipadala dito. May mga pangalan at nagpirma ninyo. Okay, maraming gabi sa lahat. Sir, ano pangalan, sir? Sir Rudy, ano doon? Palapakan natin mga kapatid! Ngayon, meron tayong special na panauhin. Isang sikat din na vlogger na talagang loyal sa ating Vice Presidente. Tawagin natin. Andiyan na po ba siya? Yes. Palakpakan natin. Mandarahog! Si Mr. Mandarahog! Political vlogger yan. Sikat yan sa TikTok. Ayan guys, ayan. That's Sir Mandarahog. Oh, share yun na yan. Mandarahog. Yay! May mga maliliit na mga tiktokers. Oo, sino yan? Nandito kami ngayon para ipahayag ang suporta natin kay Vice President Sara Duterte. Napapansin natin na patindi ng patindi yung ginagawa nila. So kanina nabanggit ko na, ano yung irony mayroon? Seeing the pictures of left-leaning organization inside the office of the House of Representatives in the Batasan Pambansa gives me chills. Nakakakilabot, nakakatayong balahibo. Sila na ngayon ang umuusig sa ating Vice Presidente. Ang Vice Presidente na ngayon ang inuusig ng mga alagad ng batas. Samantalang yung mga nagrarally sa labas, nasa aircon na, doon na sila nagrarally. Nakita niyo yung mga placard sila, nakapasok sila doon sa loob ng Batasan Pambansa Complex, sa loob ng opisina, aircon, maganda ang upuan, may dala silang mga placard, di ba? Pero kung tayo pumunta, papayagan ba tayo? Oh, huli tayo doon. O, di ba? O, dito nga lang, bawal na eh. Ngayon, andoon sila, nakikita mo sila. Sila dati nasa kalsada, nakikipagpuntalan sa mga pulis. Pinailan ba sila ng kaso? Si Bibi Sara, tinulak lang ng konti, umiyak na kaagad, pinailan ng kaso. Di ba? Nagsalita lang na may papatayin, pinapaimbestigahan sa NBI. Ginawa ba yan sa mga left-leaning groups na yan? Hindi. Kaya baligtad na ang nangyayari ngayon, kaya nandito kami. Sobra na kasi, di ba? Ang kanilang pinapakita dyan sa investigasyon na yan ay puro naman propaganda. Hindi pa tapos yung audit, pinapakita na nila. Kanina, sinabi ko na uulitin ko dito sa inyo. Ano yung sinasabi nilang accountability? Ang gusto ng mga members ng House, accountable daw ang ating Vice President sa kanyang mga ginastos sa kanyang confidential fund. Tama naman sila. Liquidating their monthly from 20. Ang kanilang liquidation, pipirma lang na ginamit nila for legislative purpose. Now, if each of them will be accounted sa kanilang mga 3 terms na pagsisilbi, that is amounting to 113 million bawat isa sa kanila. Meron ba silang resibo na may papakita? Wala. Anong pinagsimulan yan? Yung resolution number 10 ni Ping Lacson. Certification, liquidation. Tapos, ang confidential funds ng Vice President